Barangay Kapitan na di umano'y pinaratangan ng isang pulis na isumingi ng legal na payo sa ating programa. Kasama natin sa studio. Nandito po sa... Si Sir. Barangay... Punong Barangay, Emmanuel Leto Laporza. Pinaratangan ng pulis. Si Kapitan ang nagrereklamo, Kap. Okay, kasama po natin sa studio ang ating Kapitan na si Sir Emmanuel Leto Laporza ng Barangay Lapurga, Tarlac. Tama ba yun? Lapurga rin. Nakapangalan, sana all. Okay, Sir. Ano po yung reklamo nyo? Nakikinig po ang ating mga kabarangay at mga kababayan yan sa Anao, Tarlac. Una po, ako po'y humihingi po ng pasasalamat po sa inyo, Sir. Major General Ceremonia, Sir. Po sa ating pong abogado, tsaka kay Ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po, lumapit po ako dito sa sumbong mo, aksyon agad. Gusto ko pong isumbong ang isa pong pulis sa pag-aabuso nitong alagad ng batas sa pamamagitan po ng malisyosong pagpaparatang ng walang basihan para lamang po sa kanyang sariling interes, Sir. Paano po ang ginawa niya? Pagpaparatang at malisyoso. Anong ginawa, Sir? Noong pong August 16, Sir, habang ang inyong pong lingkod ay nandito sa ospital ng UERM para po sa isang procedure na gagawin po ng aking doktor dito po sa aking opera. Ang Anao Police Station po ay tumawag po sa akin si Police Master Sergeant Kaimi na pinapaabot po niya na mayroon daw pong ipapareceive na referral letter na complaint po ng di umano na nagangalan na Julieta Kalimag na siya po may-ari ng lupa na akin pong nasasakupan po sa aking barangay. Yun po, dahil po pumunta na daw po sila sa barangay, wala na daw pong tao. Alas 5 pasado na po yun. So ako po ay nakapagbigay abiso doon po sa investigador na si Police Master Sergeant Kaime na puntahan na lamang po yung aking isang barangay kagawad na si Seni Pagala para doon na lamang po ipa-receive yung referral letter po ng galing po sa Anao Police Station. So ano po ang naging paglabag ng pulis po batay po sa inyong inireklamo? At sino yung inireklamo mo? Ang inireklamo ko po ay itong si Police Captain Dio Bagalay. Ano po siya doon? Na isa pong naka-assign sa RCU 3 po. RSCU? RSCU 3 po. Regional... Na... Sa inyo? Security? Regional Civil Service Unit? Security Unit? RCSU. RCSU 3 po. Okay. Na noong August 16 po, yun na nga po, nabigyan ko po ng abiso yung investigador po ng Anao Police Station na ipareceive na lamang yung referral letter po na naka-address po sa akin. At noong pong August 17 po ng umaga, ako po kahit po masama pa po yung aking pakaramdam, gawa po sa aking opera, ako po pumasok sa aking opisina upang ipahanap po yung inireklamo ng isang Julieta Bagalay na inireklamo niya po itong si Danilo de la Rosa, Sir. Anong naging reklamo? Ngunit po wala pong Danilo de la Rosa po doon sa aking barangay at hindi po siya butante. Ano pong role ni Captain Dio Bagalay na nirereklamo niyo, Sir? Ito po si Captain Dio Bagalay po ay wala naman po siyang personal knowledge po doon sa nirereklamo nitong kanyang tiyahin. Tiyahin po niya itong si Julieta Bagalay. Na siya po daw po. Anong naging aksyon niya na mali sa palagay niyo at ano yung mga sinabi niya?
Noong pong August 19 po, habang kami ay nanananghalian ng aking pong may bahay, ay nakatanggap po ako ng isang tawag sa aking pong cellphone. Nagpakilala po na si Captain Dio Bagalay. Naka-loudspeaker po yung aking cellphone at nanananghalian po kami ng aking asawa. Sinagot ko po siya na ano pong may paglilingkod ko, sir. Nasambit po niya sa kanyang nasambit po niya yung kanyang mga tiyahin na sina Julieta Bagalay at Tess at saka isang Tiling na dumano daw po, nagpunta daw po doon sa kubo ng yung inireklamo po nila na si Danilo de la Rosa. At, ano po yung complaint nila kay De La Rosa? Yung complaint po? Yes, ma'am. Ang complaint niya yung police. Diretso tayo sa police. Yes, sir. Ano ang complaint niyo sa police, sir? Ano, tinakot ka o rakwan? Yung po, nung magkausap po kami ni Captain Dio Bagalay po, yung nga po, nabanggit niya po yung mga tiyahin niya. Sabi ko sa kanya, ano po nangyari? Yung nga po, kininto niya. Dumano daw po, pumunta doon yung tatlong kanyang tiyahin doon sa bukid. Yes. Doon po sa kubo po ni Danilo. Ano po ang inireklamo niyo kay Captain Dio? Anong ginawa niya? Ang sinasabi po niya ay sa akin ay pilit po niya akong inutusan na puntahan ko daw po yung kubo na pinatindig nung Danilo de la Rosa at paalisin ko. Tapos po, yun po, natagal po yung aming usapan at nung tinanong ko nga, dahil sabi po niya, may naganap daw po na pambabastos doon sa kanilang tiyahin. Sabi ko sa kanya, sir, sabi ko, bakit meron na po palang ground na nangyari na pambabastos at saka pangharas sa iyong mga tiyahin? Bakit po hindi na lang po ninyo idiniretso sa pulis at inireklamo o idinimanda? Hindi, sabi niya, kailangan na pumunta ka doon kasi para daw sabi na merong naganap na ganon, merong pong naganap na pangharas. Sabi ko sa kanya, sir, nakalipas na po yun, sir. Sabi ko, noong 16 pa ng August, parang doon na po siya nagalit. Nagalit? Ano sabi sa niya, akin sir? po ay, sige, sabi niya, maraming salamat na lang. Total, meron naman akong kilalang DILG dito. Doon na lang ako didiretso. At baka, pag ako nabuisit, pagkakatayin ko yung mga tao diyan. Oh, yun. Yun po pero yung, may tanong ako, sir. Tumawag, di ba? Opo. Sigurado kang siya yun? Siya po, nagpakilala po sa akin na yes, ang Captain importante Dio Bagalay. kasi, inireklamo siya, kailan mapatunayan niyo na siya yun. Baka may gumagamit ng pangalan niya. Ayun. Nasa kabilang linya ba itong si Captain Dio Bagalay? Okay. Oo. Pakinggan naman natin. Si Captain Dio Bagalay. Nakausap mo ba si Captain Bagalay bago ka pumunta dito? Hindi po, sir. Retired police po kayo, sir, ano? Dati po akong retired na police. Kailan po kayo nag-retire, sir? Noong 2017, sir. Hindi na tayo nag-abot dyan sa Region 3. Nagpangabot pa, sir, dahil 2017, sir. 17, sir. Kailan Ano nag-RD ako? sir. Nag-abot tayo sa Region 3. Sa DRD. Okay, pakinggan natin si Captain Bagalay. Baka naabutan ko pa ito doon. Under ito kila Captain Yudi. Captain Deo Bagalay. Yes, sir. Hello, kumusta ka naman dyan? Sir, good afternoon po. Yan, sige. Nakikinig dito ang inyong legal officer sa Civil Yes, sir. Security Group, si Colonel, Yes, sir. Lieutenant Colonel Yudi. Sir, magandang hapon po sa inyo. Ganon din kina ma'am. Pasensya na po at sir, kasi nung po nung August 14 po, tumawag po yung auntie ko sa akin, si Auntie Piling. Tumawag po sa akin kasi tinawagan daw po siya ni Auntie Huling na nakatira sa sa Maribeles, Bataan, sir. Kasi doon na po nag-stay yung auntie ko dahil doon din po nakapag-asawa. Kasi dati po yung lupa kasi yun na
na pinagtaniman nung si Danilo de la Rosa, pagmamayari po ng tiyahin ko. Ngayon po, may buyer po. Yung buyer din po na naibenta niyang lupa doon sa harap ng Tiplex, siya rin ang bibili doon, sir. Okay. Ngayon po, nag-usap po sila nung buyer dahil nakita daw po nung buyer na may nakatanim na palay at saka may nakatayo ng bahay doon sa lupa niya. Okay. Okay, wala naman And then, nagsusumbong sa kanila, no? Ang sinusumbong ngayon, Captain Deo, ay ikaw Yes, sa sir. naging behavior mo. Okay? Toward. So, Yes, labas sir. muna tayo yung mga tiyuhin, or kung sino man yan. Yung naging behavior mo ang sinusumbong ni Kapitan. Tama po yun, Sir, Kap? and also, Okay. sir, i-clarify ko, this is not in relation to the function of Captain Deo sa civil- opisina, sa Civil Security Unit. Ayan, This is tama-tama. personal. Yung resource sa person kanya. natin na hindi tatawagan, kundi nandito mismo Hindi, sa ating this is studio. personal sa kanya. Kasi Kaya, alam mo. sir, I'll be, let's be fair Yes, on ma'am. this, sir. And it's Wala not about the tayong PNP ano, rin. ha? Okay. Oo, ha? Personal yan, Personal din. personal. Okay. Okay. Okay, Kap. Ay, Kapitan Deo Bagalay, ang reklamo niya yung Yes, sir. behavior mo. Bali, yun nga po. Kaya ako nakatawag sa kanila, sir, dahil sa yung naging aksyon niya doon sa mga auntie ko. Kasi tumawag po yung auntie ko na pinapupuntan niya po ng MTC. May edad na po yung mga auntie ko, sir. At saka nanggaling pa po sila ng La Union yung isa, at yung isa naman po nanggaling pa po ng Maribeles, Bataan. May edad na po yung mga auntie ko, nasa 70 plus. Okay, anong sinabi mo kay Tapos, Kapitan na kinagalit ni Kapitan? ayun nga po, nakapagsalita nga po ako ng ganun kasi nagsumbong nga po yung tiyahin ko na ginawa po silang parang bola, sir. Pinapunta po ng kapitan dun sa MTC para mag-file na lang ng kaso. Sinunod naman po ng mga tiyahin ko yun. Okay. Ngayon, pinapunta po din uli nila, tinawagan din po, nag-text po si kapitan, pinakita nung auntie ko nga po yung text, pinapupunta din po doon sa kabilang barangay, pinuntahan din po uli ng mga tiyahin ko yung kabilang barangay. Kasi nga sabi daw po ni kapitan, hindi daw po butante si Danilo de la Rosa doon sa barangay ni kapitan. And then nung hindi nga po natagpuan ng mga tiyahin ko si yung pangalan ni De La Rosa doon sa kabilang barangay, sa barangay Campos, sinabi din daw po ni kapitan na pumunta kayo ng Comelec. Kaya yung mga tiyahin ko po, pagod na Dahil pagod hindi po Gusto ko sila. tanongin, yung property is under mo, Kap? Sa Sa barangay niya. Kung I think bilang pulis nga, Kap, talagang rumespeto siya at tinawagan ka dahil nga ang property is cover mo. Di ba? Initially, ang role ng barangay captain, pag may Mag-mediate. mag-mediate ka or mag-check ka sa mga nasasakupan mo. Pero again, Captain Deo, kung at least talagang inamin niya naman, sir, na medyo may nasabi nga siyang hindi Ano ba yung nasabi mo sa palagay mo? Mr. Na-offend si Kapitan? Oo. Baka pwede nyo na lang Sir, pag-usapan. actually, opo, hindi ko po sinabi para kay kapitan yun, sir. Sinabi ko po para doon sa nagtanim. Kasi yung mga tiyahin ko po, ilang buwan na po silang pabalik-balik. Captain Bagalay, okay ka lang ba na personal kayo magkita ni Kap? Oo. Taga saan ka ba, Deo? Sir, personal po akong pupunta sa kanya kasi Okay, kamag-anak good. naman namin po, Oo. sir. Kasi Pamangkin niya baka pa po mas ako. matulungan ka pa ni Kapitan. Tingnan mo, Sir, sir. Anong gusto mong, may mensahe ka ba kay Kapitan? Manong, kilala mo naman ako, kaya lang namatay na yung uncle ko, isa sa mga naghahabol diyan sa lupa. Nakapile yung kaso sa lupa na kaya pati ang tatay ko naatake na nung nakaraan, ako na nagrepresent sa kanya. Kasi may nakapile na pong nakaso yan sa Supreme Court. Dalawang tiyahin ko na po yung namatay dyan. Isang uncle ko at saka kapatid ng tatay ko na babae ang isa sa Okay, wag mo nang namatay pahabain. sila dyan. Anong gusto mong mensahe kay Kap? Ako po, kung ano man po nasabi ko, sir, humingi po ako ng dispensa. Dala lang po nang tumawag yung mga tiyahin ko. Naawa naman ako sa kanila dahil sabi niya, Deo, tulungan Naging mo po emotional kami." lang siya. Emotional. Okay, anyway, willing ka bang pasyalan si Kap? Opo, sir. Para pupunta ako po dyan. masilyado ang inyong friendship. Oo.
Ha? Personal po akong hihingi ng tawag sa kanya. tawad sa kanya. Ito naman, sir. Taga Anaw, Tarlac ka ba? Yes, sir. Ayan, Taga-Anaw kailangan din mo po si kami. Kapitan. Baka tatakbo kang mayor dyan, kailangan mo si Kapitan. At saka Pero kinapatawa ko na kayo. Dati naman palang Kabaro. Sir, ako tanong ko lang kay Attorney Yudi. Attorney Yudi, yung mga gantong usapin sa lupa, ano ang espesipikong role lang ni barangay captain para maintindihan din ni Usually, Ni Captain. wala sa kanya kasi parang ang narinig ko kanina, parang merong Assistance lang promotion naman o eh. assistance. Oo, Pero oo. bilang nasasakupan ni barangay captain, talagang initially, ikaw po muna talaga ang mag-check. Ano ba talaga, meron bang naging harassment doon? Initially pero kung krimen na po talaga ito, yes, pwede na yung si police. Pero, sir, Sir Barangay Captain, Sir Laporga, sir, yun nga po, pag may, syempre, pag lumapit sa inyo yung constituents or any na involved na nasasakupan ng inyong siguro, ang hindi natin, titingnan din natin ang emotional or ang other side of Consider it. din natin. Consider din natin, sir. Pero attorney, ang illegal settler ba ay under ng jurisdiction ng barangay captain? Pwede ba siyang mag-mediate dyan o diretso na dapat yung Hindi complainant naman sa court? ang inaano lang ata kasi parang i-check kung i-verify kung meron katotohanan na gano'n. At saka baka mamaya doon pala maayos na. Ako sir, kaya ako Hindi naman, na kailangan kaya ko rin korte-korte. tinatanong yan sir, para maintindihan ni Captain Bagalay, Ang yung role ni barangay captain. Kasi pag hindi natin alam, akala natin jurisdiction pa yan ni barangay captain. O Eh, nangingialam siya na wala sa Oo, lugar. na wala naman palang siyang jurisdiction, bakit natin kailangang maglabas ng emotion? Parang barking at the wrong tree. Yung, tingin ko ma'am, dahil natin. nga sa akin naman, hindi siya parang sa tingin ko, dahil nga po nasasakupan ni Kapitan yun ma'am, initially talaga Parang sa gusto barangay. lang ipacheck. May Oo, gustong gusto lang sabihin si ipacheck. Deo. Kap Deo, Bagalay. Ano? Sir, respect sir ma'am, ganito, nung tumawag po yung auntie ko, pinapunta ko po sila sa police station. Tinawagan ko pa po si Chief COP, yung COP ng Anaw, na si Captain Pablo. Kaya nagpapa-assist po ako sa kanya para nga po ma-validate, ma-verify yung sinabi ng mga tiyahin ko. Actually, personal pa po akong pumunta doon, nagpa-assist po kami. Pina-assist ko po yung auntie ko kasi matatanda na po eh. Tapos, gumawa po sila ng endorsement letter, referral letter, papunta po kay Kapitan, sir. Sinunod po naman, sir, yung procedure para si Kapitan nga po yung mag-mediation, sir. Pero nung nakausap mo si Kapitan, emotional ka siguro. Kasi po, yung isang tiyahin ko po, tumaas na po yung blood pressure na, umabot na po ng 200 kasi nga, sir, pabalik-balik po sila eh. Kaya ang sabi nila, papunta daw po sila ng Victoria. Ay sabi ko, auntie, holiday ngayon kasi pinapupunta daw po sila ng Victoria for naman po sa agrarian. Ikaw yung nagalit na-high po blood. sila Pero Anyway. it's not an excuse, sir, para magbitaw tayo ng hindi magandang salita. No? I think sana din si Kapitan, sir, sana rin po, mukhang wala namang krimen na na-involve pa nangyayari. Sa iyo, sir, baka mag-usap na lang kayo. Sir, kaya mo pa bang mapatawad si... Hindi, okay lang ba na pasyalan ka ni Kapitan? Ay, ni Captain. Ni Captain na Bagalay, Leo. okay lang po ba? Sa akin naman po, wala naman pong problema doon. Ang directly po, nakasama ko lang po ng loob, ay hindi naman po kasama sa serbisyo niya bilang pulis. Yung, tama na po sana yung nasisa niya, yung tiyahin niya. At wala naman po siyang personal knowledge doon eh. Ang ibig kong sabihin po sa kanya, pati kasi po ako tatay ay idinadamay po nila doon sa usapin sa lupa. Kap, i-correct kita. Sabi ni Captain Deo, may personal knowledge siya kasi siya yung Kamag-anak din siya, tatay niya na namatay na ay Kinamatayan siya ng yung lupa. ginawang kwan. Actually, Hindi po, sir. Ang may-ari po Tagapamahala. ng lupa talaga ay yung Julieta Bagalay. Sino po yun? Yung pong kanyang tiyahin. Hindi, Kaya, Ganun pa rin, may siguro yan, kamag-anak pa hati-hati rin sila. yun ka. Oo. Siyempre po, dahil Pamilya may eh. jurisdiction po Oo. kayo doon, mas pangit po na hindi po kayo nilapitan at kung ano-ano po ang ginawa nila doon sa nagtayo ng bahay. Kumbaga po, nire-respeto po nila yung
pwede nyo pong ma-influence, no? Do pwede pong wala kayong direct participation, pero dahil kayo po yung may jurisdiction, parang At kumakatok alam po sa inyo. nila Yes, na tama may yan, ma'am. magagawa po May kayo. Correct. magagawa Bilang po kayo kayo. ay barangay captain doon sa lugar. Lalo na dating police singkat, no? Parang Miscommunication alam mo lang. agad, sir, may Pero kakampi may ka, tanong no? ako. Meron kang ano. Miscommunication lang yon. Pero may tanong ako. Meron ba kayong mga in the past hindi pinagkasunduan ni Captain Deo? Meron ba kayong history? Ay, sir, wala naman po ako Wala. alam na... Wala talaga. Naging emotional lang kayong parehas. Okay? Saka Anyway. si Deo, sir, Deo, umalmante ka. Wala po ma'am, wala pong nagawang masama sa akin si Kap. Actually, nire-respeto ko po siya. Ayan, Mataas po ang tawag respeto ko po. Parang aral sa PCR to eh. Ang naman po ang tawag po sa kanya. Oo, Deo, kaya alam mo, madaling isolve yung problem ninyo, lalo na meron ng batas na At nagde-define pagka- kanino yung trabaho. Mag-usap na lang kayo ni Kapitan. Mag-usap lang, Okay, yes, puntahan sir. mo. Mag-usap lang. Ikaw nang Thank you mag-reach po. out. Kap, okay lang ba? Puntahan ka niya? Okay lang Oo, po. Wala Tawag namang ka. problema, Anyway, alam Kap. mo naman number eh. Di ba? Alam mo number ni Kap? Yes, sir. At saka may number din niyo ako, sir. Pagka Hindi, ikaw nga tumawag pumunta po eh. sa kanya, tatawag po sa inyo, sir. Ikaw pumunta kay Kap kasi ikaw yung nakapagbitaw. Mamaya, ng maghepe ka dyan sa anaw na yan eh. Kailangan mong tulong ng mga kapitan. Di ba? Okay? Hindi na Hindi na po siguro, sir. Dahil marami po ako. Di bali, bukas may order ka na. De, biro lang yun. Okay, maraming salamat, Kap. Okay ka lang? May mensahe ka ba? Okay lang po ako. Maraming Okay ka lang. salamat po. At ang mensahe ko lang po sana para dito sa problemang ito naman po ay natapos na noong September 13 po. At ako po ay nag-issue na po ng certification kasi po dyan po kasi sa usapin lupa. Ang pagkaalam ko po sa Lupon, tagapamayapa po ay hindi po jurisdiction po ni Apo Kapitan pagdating po sa sibil. Hindi naman talaga po tayo sa Bagaman inyo. po ay Nagbigay respeto lang. gumawa po ako ng kaparaanan para sila po ay mag-usap-usap Yun po. sa pamamagitan Importante. po Yes. natin. Sila lamang po ay nagmamadali sila, sinushortcut po nila yung proseso. Yun lang siguro. Okay. Kaya po yung nangyari at yun nung September 13 po nag-issue na po ako ng certification sa kanila kasi To po file action. Okay. certification po kasi ayaw po nilang paayos po doon sa barangay. So, Okay. doon daw Tama nila po sa yun. proper court pag-usapan. Tama po Kaya yan. po, nagbigay na po ako sa kanila ng Oras. certification. Anyways, Kap, maraming salamat ha. Papasyalan ka namin doon. At pupuntahan ka ni Captain Deo. Okay? Yes, sir. Sige, pasalamatan natin si Barangay Captain Lapurga Emmanuel, ang dati nating kasamahan sa PNP. SPO4 po kayo dati, ano? Maraming salamat po sa tiwala nyo sa ating programa. Sana, hindi lang ito yung una. Kung may mga reklamo, may gusto kayong tulungan, na mga constituents nyo sa Barangay Lapurga or sa Bayan ng Anao ay bukas po ang ating programa. At maraming salamat din po kay Captain Deo Bagalay sa pagiging matapang niya na tumawag dito. Sumagot. Pero anyway, we appreciate it. Naintindihan naman namin. Parehas kayo naging emosyonal. Pero sana makapag-usap kayo na mabuti. Para at least maayos yung mga problema na yan. Okay? Pero bukas din, na kay Kapitan din kung may gusto siya magsampa ng reklamo o hindi. But I'm not encouraging, di ba? Baka sabihin sinusulsulan pa ni Generous, di ba? Hanggang maaari mag-ayos po ang bawat panig. Okay,